Amen. Praise God. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po sa lahat sa pangalan ng Panginoon. Amen. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatiran at mga kaibigan, mga sa buhay, mga tagapakinig, tagapanood ng ating Bible study dito po sa UPC Malabon. Welcome po kayo sa ating Monday night Bible study here at UPC Malabon, Upper Room Tabernacle. This is Pastor Paul. At magandang gabi po sa lahat ng mga naka-live. Amen. At medyo na-late na tayo mga kapatid, ano? Dahil kakatapos lang ng pagtuturo sa mga tatay. Pagka Monday, minsan na-assign tayo magturo sa mga tatay ng UPC Tondo. Kaya medyo na-late na tayo mga kapatid. Anyway, we will begin in a few minutes. Meron lamang ilan naman naka-online. So, meron lang 5 naka-live, naka-online. Magandang gabi sa lahat. Si Sister Juliet nariyan, si Sister Mary Jane. Sister Mary Jane, kamusta po kayo? Balita ko medyo hindi maganda pakiramdam nyo. So, praying for your complete healing and recovery. Amen. Magandang gabi po. Sister Zari, nandyan. Salamat at magandang gabi po. Sister Dylan Yongson. Amen. At si Brother Edgar Galima. Amen. So, magandang gabi po sa lahat. Amen. At tayo po ay magpapasimula siguro in 2 minutes. Amen. Hintayin pa natin ang iba na maka-join sa ating pong gawain ngayong gabi. At amen. Late na tayo, no? Ng ilang minuto. Pasensya na po kayo dahil nagturo din po ako sa mga tatay ng UPC Tondo. Kakatapos lang. So, pag Monday, minsan na-assign po tayo. Pero salamat sa Panginoon. Amen. We will begin in 1 minute. At nawa makahabol ang iba ng mga kapatiran, lalo na. Amen. So kahapon yung ating service, yung ating online service kahapon, hindi namin napansin na putol pala at 8 minutes. Napansin namin nung preaching na hindi pala nag-play. Kaya na-live natin nung preaching na. Well, anyway, naibalik naman natin ng preaching. Ewan ko lang kung napanood ng iba, mga kapatid. At medyo marami akong nakalimutan kahapon. Amen. So, nung bandang huli, natapos ko na yung gawain, nakalimutan ko yung communion. Oo, pinaalala lang sa akin, may communion service nga pala. So, nawala sa isip ko. Pero naihabol natin yung communion. At nawala rin sa isip ko yung ating special offering para po kay Sister Angelica, yung isa nating kabataan sa Katmon. Ito sa mga taga-UPC Malabon, namatay po ang kanyang nanay, kaya maglilikom tayo ng special offering para po makapag-abot tayo ng kaunting financial help para po sa kanilang pamilya. Lalo sa panahong ito, kasama na diyan ang patuloy nating pananalangin para po sa ating kapatid na Sister Angelica Dumalasa. Isa po siya sa mga youth natin na taga-Katmon. Ayan, mga kasama natin. Kasama nila Sander, nila Sister Eliza. So sa mga panahong ito, lalo't higit sa lahat, kailangan maramdaman ng mga kapatiran ang ating pagdamay bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya nakalimutan ko pong kuhain yung special offering kahapon. Kaya sa mga kapatid na mag-special offering, mag-apabot ng financial help para po sa pamilya ni Sister Angelica na matay ang kanyang nanay, pwede nyo pong i-Gcash na lang sa akin o kaya pwede ko rin naman daanan sa inyo kung wala kayong Gcash or i-arrange natin. Bukas na mag-start yung burol. So, as soon as malikom ko na po lahat,
pupunta ako doon. Tinatanong ko nga kung pwede mag-funeral service, kung allowed ba. O, i-inform niya daw ako. Kasi sa Caloocan yata, gaganatin ang burol. So, yun po, mga additional announcement. Then, on Sunday, meron ulit tayong face-to-face. So, ang gawin siguro natin, yung mga nakaschedule nung Sunday, iba naman, this Sunday, hanggang mapuno yung 10. O kung magkaroon man ng pagbabago ngayong June, sana i-allowed ang 30 or 50%, i-intend po natin na umattend. Oo. Kung kinakailangan, magpa-schedule kagad, kundi, lalo kung matagal-tagal nang hindi nakakapagsimba, gawin natin intensyon na umattend sa ating face-to-face. Dahil kailangan po natin ito, mga kapatid, yung gawain. Hindi po tayo pwede na online lang, online Bible study lang, kundi kailangan natin na magkaroon pa rin ng face-to-face gathering. At gagawin natin yan na may pag-iingat, discretion, and safety. Lalo, alam niyo naman na ako din ay merong bagong panganak na anak, mag-ina. Kaya talagang mag-iingat tayo. Mag-iingat. Kaya wag po kayong mangamba, wag kayong matakot na, Pastor, nakakatakot kasi mag-gathering, magsimba sa panahon ito. Wag po kayong matakot, mga kapatid. Ako nga po, meron akong anak na bagong panganak. Pero ang paniniwala ko, panampalataya ko sa Panginoon, basta mag-ingat tayo, magtiwala tayo sa Panginoon, mag-pray, mag-ingat, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi naman natin pwedeng pabayaan ng gawain, mga kapatid. So yan, sa Sunday, meron po tayong gathering sa church, face-to-face, mga kapatid. Maganda ang gawain kahapon, mga kapatid. Amen. So, sa di pagtatagal, mag-start na tayo sa ating pong Bible study sa gabing ito. Manalangin na tayo. Amen. Let us pray. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Amen. Hallelujah. Let's pray. Dakila, mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong paggabay, pag-iingat, sa iyong provision sa araw-araw. At salamat po dahil iningatan mo kami at narito kami muli upang makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Gamitin mo po ang iyong banglingkod sa pagtuturo at ang iyong mga anak. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Inisin mo ng aming mga puso. Lord, hugasan mo ng iyong banal na dugo. At bigyan mo kami ng karunungan na gagaling sa iyo, ng unawa, ng anointing na nanggagaling sa iyo, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Sa iyo lamang kami umaasa, sa iyo lamang kami, Panginoon, nakadepende. Wala kami magagawa sa aming ganang sarili. Lord, help us, guide us. This is our prayer as we study your word, as we begin our Bible study tonight. Ito po ang aming dalangin, sa iyo po ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God, mga kapatid. So, salamat po at magandang gabi sa lahat. Amen. Salamat sa Diyos at nakita ko na rin yung aking nawawalang salamin. Amen. Almost 3 months yata itong hinahanap. Nandun pala sa mga damit. So, nakita ko na yung aking salamin. Salamat sa Panginoon. Okay. So, ngayong gabi, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At kagaya po nasabi ko nung Sabado, hindi natin natapos, hindi natin naumpisahan, tatalakayin itong The Battle of Armageddon. The Battle of Armageddon. So, siguro last na muna to sa ating prophecy series. At bukas ay mag-start tayo ng panibagong series. So, nakailang topic na rin tayo sa prophecy. Kung mababalikan natin, yung mga topic natin, mga kapatid, yung Times of the Gentiles, Daniel's 70th week, Fullness of the Gentiles, Olivet Discourse, hanggang part 3 yun. Tapos, Two Witnesses, natalakay na natin, Millennial Kingdom, ano pa natalakay natin, The Antichrist, tapos itong The Battle of Armageddon. So, pang-8 topic na natin ito, mga kapatid. So, itong Battle of Armageddon, ito po ay ang
gagawing huling stand ng Antichrist bago ang pagbabalik ng Panginoon. Iipunin niya ang lahat ng mga sandatahan, lahat ng army ng buong sanglibutan para labanan ang Panginoon at ang kaniyang paparating na hukbo. So, titingnan natin ang mga pangyayari dito na nakapaloob sa Battle of Armageddon. So, siguro familiar kayo sa pag sinabing Armageddon, may kinalaman talaga yan sa last days, sa end of the world. O marahil napanood niyo yung movie ni Bruce Willis na Armageddon patungkol sa isang asteroid na babagsak. So, dito yung kinuha, mga kapatid. So, titingnan natin, hindi lamang yung Battle of Armageddon, kundi yung mga pangyayari na nakapaloob. Dito po, yung mga preceding events bago mangyari itong Battle of Armageddon. At makikita po natin ito, mga kapatid, dito sa Revelation chapter 16. Etong Revelation chapter 16, sisimulan natin sa verse 1 at makikita natin na dito ibubuhos mayroong 7 vials, mayroong 7 mangkok na ibubuhos sa lupa at itong mangkok na ito ay naglalaman ng galit ng Diyos na ibubuhos dito po sa lupa, mga kapatid. Tandaan natin yung wrath of God o yung galit ng Diyos, ito po ay iba sa wrath of the Antichrist o yung galit ng Antikristo. Kasi, yung persecution, mga kapatid, at yung Great Tribulation, yung mangyayaring persecution laban sa mga mananampalataya, ang mayroon po doon, ang cause po noon ay yung galit ng Antikristo at yung galit ni Satanas laban sa mga anak ng Diyos. Kaya magkakaroon ng persecution. Pero itong galit ng Diyos, mga kapatid, na nandoon sa 7 mangkok na ibubuhos sa lupa, iba po ito, mga kapatid. Ito yung galit ng Diyos na sinabi sa Roma 1 na iniipon ng tao na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. O sa Roma 2, I mean. Nag-iipon ng galit ng Diyos ang taong namumuhay sa kalikuan. Nag-iipon tayo ng galit ng Diyos kapag tayo po ay manatili sa pagsuway sa harapan ng Diyos, mga kapatid. So ito, tingnan natin yung 7 mangkok na ibubuhos. So dito sa Revelation chapter 16 verse 1, ito po ang sabi. And I heard a great voice, sabi ni John. Yung ipinakita kay John, ano po kompleto, hindi lamang siya vision, meron siya naririnig. At there are times na parang halos nandoon siya, mga kapatid, na nararamdaman niya talaga. At nariyan pa nga na nariyan yung kanyang participation dun sa vision, kagaya sa Revelation 11, pinasukat sa kanya yung templo. So yan po yung pangitain ni John na itinala niya dito po sa book of Revelation. So sabi niya sa chapter 16 verse 1, I heard a great voice. Nakarinig po siya ng malakas na tinig out of the temple saying to the 7 angels, Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. May narinig siyang malakas na tinig na nanggaling sa templo na nagsasabi sa 7 anghel na pumaroon kayo, humayo kayo sa inyong daan at ibuhos ninyo ang mga mangkok ng galit ng Diyos sa lupa. So itong vials na ito, mangkok na ang laman, hindi po sabaw ng sinigang, hindi po sabaw na tinola. Ang laman po niyan ay galit ng Diyos na ibubuhos sa lupa sa huling araw. Ang sabi ng verse 2, And first went, so ito yung unang anghel, yung unang mangkok, mga kapatid. And the first went and poured out his vial upon the earth. And there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast and upon them which worshipped the image. So ang sabi ni John, yung unang anghel ay ibinuhos ang mangkok sa lupa. At anong nangyari? Ito ay naging sugat na masama
at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nangagsisamba sa kanyang pangalan. So, mga kapatid, yung unang mangkok na ibinuhos ay binuhos sa lupa at ito po ay naging mga sugat. Naging isang matindi at masakit, mahapdi, masama at mabigat na sugat, malalang sugat. Kanino po ito tumama? Sino ang nagkaroon ng sugat na noisome and grievous sore? Matindi at mabigat na sugat ang tumama. Kanino? Sa mga taong tumanggap ng mark of the beast. So, mabubuhos ang unang mangkok. Tapos na po yung tatakan or maaring ongoing. Ibig sabihin, basta tatakan na. Meron ng mark of the beast, mga kapatid. So, yung unang mangkok na ibubuhos, ang tatamaan po yung mga nagpatatak ng tatak ng Antikristo. Yung sa Revelation 13, nasabi doon, He will cause all the people na tumanggap ng tatak. Na ang tatak, na pag wala ka ng tatak, hindi ka makapagbili, hindi ka makabili, at ang tatak ay yung 666, itong mark of the beast. So, nung binuhos ang unang mangkok, mga kapatid, ito po ay naging sugat doon sa mga merong mark of the beast, sa may tatak ng Antikristo sa kanilang kanang kamay o sa kanilang at sa kanila na sumamba sa kaniyang larawan. So, ito ay judgment ng Panginoon sa mga tatanggap ng tatak. Kaya mga kapatid, talagang yung tatak ng Antikristo talagang mabigat, mga kapatid, tatanggap ng judgment sa Panginoon. So, kanina lang may nagtanong sa akin, Pastor, ano bang palagay nyo sa vaccine? Yan na ba? O hindi naman ganun ang tanong niya. Pero about sa vaccine, ano raw ang aking palagay? So, ito, yung vaccine, sa aking palagay, hindi pa po yan. Hindi yan ang mark of the beast. Ano po? I believe, hindi po yan ang mark of the beast. Malinaw, hindi pa yan ang mark of the beast kasi hindi naman sa pilitan, hindi naman mandatory, hindi naman sinabi na pagka wala ka niyan, hindi ka na makakabili, hindi ka na makapagbibili. So, I believe hindi pa yan, mga kapatid, ang mark of the beast. Saka, itong mark of the beast, tatanggapin ito ng mga tao. Alam nila, sasamba sila sa imahe. Sabihin, they are conscious na yung tinanggap nila ay tatak ng Antikristo. Hindi po yan magiging, kumbaga, hindi po sinabi dito sa Revelation 13 na hindi nila alam na tinanggap pala nila yung mark of the beast. Hindi po Kasi ang inisip ng iba, pag tinanggap mo yung mark of the beast, hindi mo alam na tinanggap mo pala. Kumbaga nadaya ka. Pero hindi po yun ang sabi sa verse. Yung mga tatanggap ng mark of the beast doon, alam nila kung ano yung tinanggap nila. Alam nila na yun ay marka, yun ay tanda ng Antikristo. At alam nila na yun ay pagsamba sa imahe ng Antikristo. So, alam nila. Kaya I believe yung vaccine na yan, hindi pa po yan. So, huwag kayong mag-alala sa mga tatanggap ng vaccine o required na magpa-vaccine. Kung yan naman po ay kumbaga, may mga side effects lang na kailangan bantayan. Pero kung palagay natin, hindi naman tayo kumbaga prone doon sa mga side effects at bantayan, mag-pray, I believe okay lang. Hindi ko tinuturo na bawal magpa-vaccine. Ano po? Hindi ko yan ituturo. Although ako personally, hindi muna ako magpa-vaccine. Kasi I believe hindi ko naman kailangan. Ano po? Naputol ba yung Hello, sound check. Praise. Mga kapatid, paki-comment nga po kung naputol yung ating broadcast.
Check. Na-disconnect yata. Bumalik na ba? Okay. Please comment mga kapatid. Okay, comment nga po kung nariyan pa yung ating broadcast o kung na-disconnect. Parang na-disconnect sa akin. Nakatak. Kapag wala ka ng tatak. Okay, so alright. Na-disconnect ba mga kapatid? Parang na-disconnect yata. Okay. Pwede po nyo nga i-comment or pwede nyo po kung message kung na-disconnect. Para po alam ko. Tinanggap mo yung mark of sin, walang tinanggap mo pala. Kung mga nadaya ka. Pero hindi po yung sabi sa verse. Yung mga tatanggap ng mark of the beast, alam nila kung makikinig nila. Alam nila na yun ay pinagkanda ng Diyos. Okay. So, hindi naman daw. Sabi ni Brother Leonard. Okay. Okay. So, tuloy tayo mga kapatid. So, may nagtanong sa akin kanina kung about sa vaccine. Sabi ko, hindi ko tinuturo na bawal magpa-vaccine. Okay lang. Kasi hindi pa naman yan ang mark of the beast. Ano? Kasi malinaw ang Bible, ang mark of the beast. Ito po ay sa kanang kamay o sa noo. Okay? Hindi ko alam kung may nagpapa-vaccine sa noo. Kung may nabalitaan kayong binakunahan sa noo. Wala naman yata. Pero ang sabi po sa Bible, yung mark of the beast, ito po ay tatak na imamarka sa kanang kamay o sa noo. Okay? So yung vaccine, hindi naman yan sa kanang kamay, hindi naman sa noo. Wala naman ako nakitang binakunahan sa noo. So I believe, hindi po yan ang mark of the beast. So, hindi ko tinuturo na bawal magpabakuna. Although ako personally, I believe na hindi ko pa naman kailangan yung bakuna, kaya hindi ako magpapabaksin dahil medyo may ilang mga side effect at inaaral pa ng iba kung gaano ka-safe. Pero kung ito naman ay ni-required or ito ay palagay natin, natansya natin na ito naman ay hindi naman yung side effects hindi naman tayo prone doon, I believe okay lang yan. Okay lang yan. So, in the church, mga kapatid, I would say na meron tayong kalayaan. Meron tayong sariling kalayaan, desisyon kung tayo ay magpapabaksin or hindi. Okay? Pero ako, kung tatanungin nyo ako, Pastor, ikaw magpapabaksin ka? Ako personally, hindi po ako magpapabaksin. Dahil nga po, yung mga side effects and all that, mga kapatid, ano? Hanggat maiwasan, parang ayoko magpabaksin. Pero kung, alibawa, may ilan tayong mga kapatiran, ni-required na sa trabaho, okay lang po yun kung ni-required na sa trabaho. At natansya naman natin yung katawan natin, medyo hindi naman prone sa mga side effects na yan. Okay lang po, mga kapatid.
Halimbawa, yung aking ama na sa Saudi, ni-required sa kanilang trabaho, at the same time, hindi sila makakauwi kung hindi sila magpapabaksin. So, nagpabaksin na dun si Brother Sunny. Okay? Pero ikaw, Pastor Paul, ako hindi po ako magpapabaksin. Amen. Pero, nasa atin po ang kalayaan, mga kapatid. Nasa atin ang kalayaan. So, yan po. Ang sinabi doon sa verse 2, ang nangyari daw, nang binuhos yung mangkok, naging sugat sa mga taong tumanggap nung tatak ng Antikristo. Yung mga nagpatatak ng tatak ng Antikristo ng 666 sa kanilang kamay, sa kanilang noo, although hindi po yan literal na 666. Hindi po yan literal na number 666, kundi yan ay maaring isang may nagsasabi ito ay ID system. Diba? Sabi kasi doon, ito ay bilang ng tao. So, maaaring ito ay ID system, identification system. Pero doon ay kanang kamay o sa noo. At yung mark doon, mga kapatid, kung aralin natin yung ugat na salita, ay parang tatak talaga. So, maraming mga nagsasabing mga Bible scholar na maaaring ito ay parang tato o tinatatak talaga, marka talaga sa kamay o sa noo. So, yung mga tumanggap ng Mark of the Beast, sabi dito, at yung mga sumamba dun sa larawan ng Antikristo, nung binuhos ng anghel yung unang mangkok, naging sugat dun sa mga taong nagpatatak ng tatak ng Antikristo. Yan po yung unang mangkok. Then, sa verse 3, yung ikalawang anghel, sabi dyan, the second angel poured out his vial upon the sea. Yung pangalawang anghel, binuhos daw po yung mangkok doon sa dagat. At ano nangyari? And it became as the blood of a dead man, and every living soul died in the sea. Binuhos ng ikalawang anghel yung mangkok sa dagat at naging dugo, kagaya ng dugo ng isang patay na tao. At ang lahat daw po ng mga every living soul o lahat ng hayop doon po sa dagat ay nangamatay. Yan po ang mangyayari pag binuhos yung pangalawang mangkok sa dagat. So yung una sa lupa, naging sugat sa mga tumanggap ng tatak ng Antikristo. Yung pangalawa sa dagat, naging dugo ang dagat at namatay lahat ng mga hayop sa dagat. Then, verse 4, the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of water. Ang pangatlong anghel, binuhos ang mangkok sa ilog at sa mga bukal ng tubig. Ayan. Ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa ilog at sa mga bukal ng tubig at nangangaging dugo. Kanina, yung pangalawa, ibinuhos po sa dagat. Ito naman pangatlo, ibinuhos sa ilog at sa mga bukal ng tubig. Ibig sabihin, sa mga source ng tubig tabang. Kanina, tubig alat. Ito, tubig tabang. Rivers, fountains of waters, yan po ang source ng ating inuming tubig. Mga kapatid, yan ang majority or malaking source ng tubig natin na iniinom. Galing po sa mga fountains of water, reservoir, mga dam, na dumadaloy. Yung iba galing sa ilog. Ibubuhos ng ikatlong anghel doon sa mga ilog at sa mga bukal. At ito ay naging dugo din. So may imagine nyo, pag nangyari po yan mga kapatid, grabing perwisyo at grabing hirap ang mangyayari. Kapag ka naging dugo, yung dagat, pati yung ilog, pati yung mga fountains, magiging dugo. Sabi dyan sa verse 4. Then, in verse 5, and I heard the angel of the waters. Merong anghel ng tubig, sabi dito, na nagsasabi, Thou art righteous, O Lord, which art and wast and shall be, because thou hast judged thus. Merong anghel ng tubig na nagsabi, matuwid ka na ngayon at ng nakaraan, O banal, sapagkat humatol ka na gayon. Sapagkat, verse 6, ang sabi ng verse 6, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. So may anghel na nagsabi, anghel ng tubig, na sabi ng anghel,
karapat-dapat yung ginawa mong paghatol, Panginoon, dahil yung mga tao daw na pumatay sa mga propeta, pumatay sa mga banal, ngayon, sila naman din ay iinom ng dugo. Kasi nga yung mga tubig ginawang dugo nang binuhos yung mangkok. Tandaan natin yung mangkok, sabi sa verse 1, ito raw po ay naglalaman ng galit ng Diyos na ibubuhos sa huling araw, sa huling panahon. Then in verse 7, ang sabi, and I heard another out of the altar, at narinig ko ang dambana nagsasabi, Oo, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. So may narinig si John na mga boses galing sa anghel ng tubig, galing sa dambana, na nagsasabi na ang Diyos ay matuwid sa kanyang paghatol. Then, in verse 8, ayan, and the fourth angel poured out his vial upon the sun. Yung ikaapat na anghel, binuhos ang mangkok sa araw. At ano nangyari? And power was given unto him to scorch men with fire. Ibinuhos ng ikaapat na anghel ang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya na magsunog ng apoy ang mga tao. So yung ikaapat na mangkok binuhos po sa araw. At ano nangyari sa verse 9? And men were scorched with great heat. Nang binuhos yung mangkok sa araw, nagkaroon na ito ng kapangyarihan na pumasok ng mga tao, sobrang init. At ang nangyari sa mga tao, nasunog ang mga tao sa matinding init. So magkakaroon ng siguro matinding global warming, matindi yung sikat ng araw. Actually, ngayon mga kapatid, sa kakahapon itong week, o pati yung past week, medyo matataas ang temperatura, umabot yata ng 42 yung isang araw. Kung aware po kayo, masyado talagang mainit ngayon. Pero mas matindi ang mangyayari kapag binuhos po yung ikaapat na mangkok. Talagang mapapaso, masusunog ang mga tao. Pero tignan niyo po ang ginawa ng mga tao dito sa verse 9. Imbis na sila po ay magsisi, ang sinabi po dito, sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. Ang malungkot mga kapatid, yung mga tao, imbis na magsisi sa panahon na ito, namusong pa sa Diyos. They blaspheme the name of God. Pag sinabing blaspheme, blasphemy, paglapastangan po yan sa pangalan ng Diyos. At hindi sila nagsisi. They repented not to give Him glory. Hindi pa rin sila lumuwalhati sa Diyos. Hindi sila nagsisi. Imbis na magsisi dahil sa mga paghatol na ito ng Diyos, ang mga tao ay namusong pa sa Diyos. Yan ang sabi ng verse 9. Then in verse 10, eto na, ikalimang anghel. The fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain. Yung ikalimang anghel, mga kapatid, ibinuhos yung mangkok sa luklukan ng hayop na yaon. Etong beast dito, etong hayop ay kumakatawan sa Antikristo, sa Antichrist. So, yung ikalimang anghel, ibinuhos po ang mangkok sa luklukan ng Antichrist. At ang luklukan, yung kaharian ng Antichrist, ay naging madilim. At sila ay dumanas ng matinding sakit na yung kanilang dila ay nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. At sila'y namusong sa Diyos ng langit, sabi ng next verse, verse 11. They blasphemed the God of heaven because of their pains and their swords, and repented not of their deeds. So, ibinuhos po ang ikalimang mangkok doon po sa kaharian, sa luklukan ng Antichrist. So, yung mga nandoon sa kaharian ng Antichrist, nandoon sa pamunuan ng Antichrist, dumanas po sila ng matinding sakit dahil binuhusan sila ng mangkok ng galit ng Diyos. Pero ang ginawa nito, namusong pa rin sila sa Diyos. They blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. Hindi pa rin sila nagsisi. Alam niyo mga kapatid, yan na nakakalungkot. Kapag ang tao ay hindi pa rin nagsisisi sa kabila ng lahat ng mga nararanasan.
nakahirapan, minsan may pagpalo ang Panginoon, may paalala ang Panginoon, hindi pa rin nagsisisi, nagagalit pa sa Diyos. Sinisisi pa ang Diyos. Kaya sabi ng verse 12, "And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared." Ang ika-anim na anghel binuhos ang mangkok sa ilog Euphrates. Diyan po yan sa Middle East. At ang tubig ng ilog Euphrates ay natuyo. At ito ay bilang paghahanda sa daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. So, yung mga hari from the east, mga kapatid, ay magmamarcha dito sa ilog Euphrates. Natuyo ang ilog, doon sila dadaan upang lusubin ang Jerusalem, upang lusubin ang bayan ng Diyos. So, yung ika-anim na anghel, binuhos ang galit ng Diyos ang mangkok doon po sa ilog Euphrates, natuyo. Imagine niyo mga kapatid, ilog natuyo. At doon dadaan ng mga hari ng silangan. Magmamarcha po itong mga kings of the east. May mga nagsasabi na ito ay marahil China, Russia, yung mga nasa east. Sila ang mga magmamarcha laban sa Jerusalem sa huling araw. Sila yung lalaban sa Diyos. Yun yung sabi sa verse 13. "And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet." So may 3 na unclean spirit, may 3 evil spirit, mga kapatid, na lumabas nakagaya ng palaka. Na-disconnect ba, mga kapatid?